At bilang bahagi ng mahigpit na seguridad sa pagbisita ni Pope Francis, ipagbabawal din po ang paggamit ng mga drone sa mga lugar na pupuntahan niya. Ang drone po ay yung parang laruang helicopter na may nakakabit na kamera. At nakatutok si Ivan Mayrina. Bilang isang IT professional, isa sa mga paboritong libangan ni Patrick de la Cruz ang pagkuha ng mga litrato at video gamit ang kanyang drone. Isang remote control na parabang laruang helicopter na may kargang kamera. At bakit nga naman hindi? Ang mga kuha mula sa drone, literal na level up. There are things that you don't see pag nasa baba ka. Pag nasa taas ka, your horizon nakikita mo. And that's what I appreciate it most. Maging sa news coverage, hindi lang minsan nagamit ang video na kuha mula sa drone. Sa malaking sunog sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City nitong bagong taon, nakita sa video na kuha ng drone ang lawak ng pinsala ng sunog. Pero kasabay ng mga bentahe ng drone sa maraming bagay, ang kaakibat nitong mga banta sa seguridad kapag napunta sa maling kamay. Nitong nakaraang taon lang naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng Memorandum Circular para sa rehistro ng mga drone at certification sa mga gumagamit nito matapos may magpalipad nito sa airport ng Tacloban. If birds can down an airplane, lalo na ang drones, may metal yan, may hard plastic. Ang birds, feathers and flesh and soft bones lang. Sa pagbisita ng Santo Papa sa susunod na linggo, ipinagbawal ng CAAP ang pagpapalipad ng drone dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nariyan ang posibilidad ng pagbagsak nito na hindi lang makakasakit sa iilang tao, kundi maaari pang magdulot ng stampede. Hindi rin isinasantabi ng CAAP na posible itong maggamit sa terorismo. We are all aware that it can carry a payload, depende sa laki ng drone. Kung malagyan mo yan ng explosive, something like that, then it can be used for terrorism. Base sa memorandum circular ng CAAP, lahat ng UAV o Unmanned Aerial Vehicle kailangan i-rehistro sa kanilang tanggapan. Ang mga operator nito kailangan may kaukulang certification. Bawal ding lumampas ang 400 talampakan ng taas ng lipad ng drone at hindi ito pwedeng paliparin sa ibabaw ng maraming tao. Sa ngayon, aminado ang CAAP na hindi pa nila makontrol ang pagpapalipad ng drone. Pero pipilitin daw nilang ipatupad ang kanilang no-fly zone sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad ng Santo Papa. There are so many law enforcers during the activity of the papal visit. I think the whole armed forces is prepared for that, the whole PNP, and almost all the machineries of the government. Kung may mga pasawi pa rin despite of the warnings and the prohibition and the reminders to all people, then definitely authorities will do something about it. Sabi ng CAAP, ang mga mahuhuling lalabag sa patakaran sa registration at pagpapalipad, pagbabayarin ng mula 300 hanggang 500,000 piso at maaring kumpiskahin ng drone. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.